Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay tutulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Cordova sa probinsya ng Cebu. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Cordova. May butag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Talaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambahay mula sa Aklat ng Mga Awit, 85 kabanata. Ang talata po ay 2. Yaong kasamaan ng mga anak mo'y nilimot mong tunay. Pinatawad sila sa nagawa nilang mga kasalanan. Sela. Yaong kasamaan ng mga anak mo'y nilimot mong tunay. Yung kasamaan ng mga anak mo'y nilimot mong tunay. Pinatawad sila sa nagawa nilang mga kasalanan. Pinatawad sila sa mga nagawa nilang kasalanan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasal. Ang dinudulog sa iyo, ang lahat naming karumihan, ang lahat naming pagkakasala. Dasal namin ang paglilinis ng banal na dugo ng aming manunubos upang mapawit ang lahat naming karumihan. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Cordova sa probinsya ng Cebu. Aming panalangin ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa Cordova nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus at ang aming hiling sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng Cordova. Maraming salamat po ang aming pag-asa, tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbulay ay mula sa Aklat ng Genesis, 42 kabanata. Ang talata po ay 37. Sinabi ni Ruben, Ama, kung hindi ko maibalik sa inyo si Benjamin, patay na ninyo ang dalawa kong anak. Ipaubaya ninyo sa akin si Benjamin at ibabalik ko siya. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay tumutukoy sa pakikipag-bargain ni Ruben para kay Benjamin kapalit ng kanyang dalawang anak. Alam niyo po, ang pagpapaubayang ito ni Ruben para sa kanyang mga anak ay upang maibalik si Simeon. At sa ganitong kaisipan, nahahanda siyang isakripisyo ang buhay ng kanyang dalawang anak
Gayunman, hindi maikakaila na may pananampalataya ang sakripisyong ito ni Ruben sapagkat meron siyang paniwala na kanyang maibabalik ang kanyang kapatid na si Benjamin. Alam niyo po, isang katotohanan na sa buhay na ito, tayo'y nangangailangan ng tunay na pananampalataya. Isang pananampalataya na hindi lamang nakabase sa ating kaisipan. Isang pananampalataya na hindi lamang nakabase sa mga naririnig natin, kung hindi isang pananampalataya na handa nating tayuan, handa nating panindigan, at handa nating isakripisyo ang lahat sa atin. Ito po ang itinuturo sa atin na bahaging ito ng banal na kasulatan na kung tayo po ay may pinaniniwalaan, dapat handa tayong itaya ang lahat sa atin. E ano ba naman yung ipaubaya niya yung kanyang dalawang anak? Baka naman sangkaterba yung kanyang anak. Alam niyo po, kahit isang anak pa, ang anak po ay anak. Nung si Adan po ay pinagkalooban ng Panginoon ng kabiyak sa pamamagitan ni Eva, aba, ang sabi ni Adan, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Pero hindi niya po tinawag na anak si Eva, kundi kabiyak. Sapagkat iyon po yung kaisipan ng Panginoon nung siya'y nilalang. Kaya po, siya po ay kinuha mula sa tadyang, hindi po sa paa, hindi po sa ulo, sa tadyang. Ang ibig sabihin, siya ay nanggaling sa gitna. At alam niyo po, ito'y nagpapahiwatig sa atin na ang mga babae ay espesyal para sa Panginoon. Kaya't sila'y kinuha sa bahagi kung saan hindi sila maibababa. Hindi rin naman sila makakapagmataas sapagkat sila'y kinuha sa tadyang. At ito po'y napakahalaga na ating maunawa sapagkat ang bawat kabiyak na ipinagkaloob ng Panginoon sa mga naglilingkod sa Kanya ay tinitignan ng Diyos bilang katuwang. At dyan po, maiiba ang istorya kapag anak ang pinag-usapan. Sapagkat tunay, yan po ay nanggaling sa mga magulang. At hindi po simpleng bagay na ipaubaya ni Ruben ang kanyang dalawang anak kapalit ni Benjamin. At alam niyo po, napakatalino ng bargain na ito sapagkat dalawang anak yung agad niyang sinabi sapagkat si Simeon na naiwan sa Ehipto at si Benjamin na kanyang dadalhin dalawang magkaibang tao. Pero alam niyo po, kapag sinaliksik natin ang bahaging ito ng banal na kasulatan, tayo ay tunay na mamamangha sapagkat hindi ipinaubaya o ipinagkaloob ni Ruben ang kanyang mga anak nang walang kasiguraduhan. Ito po
yung pananampalataya na kanyang tinataglay. Meron siyang pag-asa na kanyang maibabalik ng buhay si Benjamin at si Simeon. Mga kapatid, ito yung nais ng Panginoon na ating taglayin. Ito yung gusto ng Panginoon na ating maangkin. Na tayo'y magkaroon ng pananampalataya. Na tayo'y magkaroon ng pag-asa doon sa mga bagay na iniuutos at ipinagkakatiwala ng Panginoon para sa atin. Saliksikin natin ng ating mga puso. Ano ba ang pinagkatiwala ng Panginoon sa iyo? Ikaw ba ay isang manager sa trabaho kung nasaan ka? Ikaw ba ay isang magulang na may 2, 3 anak? Ikaw ba ipinagkalooban ng Panginoon ng negosyo? Napakaliit lang, pero iyong pinapatakbo ng maayos. Mga kapatid, dapat nating maunawa na ang mga responsibilidad na ito na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin ay sa kadahilan ng naniniwala siyang tayo'y magtatagumpay at magaganap natin ang ayon sa kanyang itinakda at itinalaga yung kanyang mga ipinagkatiwala sa atin. Alam niyo po, sa pagsasabi nito, miminulat ng Panginoon ang aking kaisipan na siya ang unang nanampalataya. Wala pa man naniwala na ang Diyos na nung ikaw ay pinagkatiwalaan niya ng trabaho, magaganap mo ito ng ayon sa nararapat. Nung ikaw ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng isang negosyo, naniniwala siyang ito'y mapag-iinam mo at tunay na magkakaroon ka ng sobra-sobrang pagpapala. Ang Diyos po ang unang nanampalataya. Nanalig siya sa iyong kakayahan. Alam niyo po, isang katotohanan ang aking tinanggap sa Panginoon na hindi lamang yung mga mayroon tayo ang kanyang pinaniniwalaan, kung hindi yung mga maari nating gawin sa kung ano man ang ating tinataglay. At sa ganitong kaisipan, nais ko pong anyayahan ng bawat isa sa atin sa pagtitiwala sa kapangyarihan ng ating Diyos na buhay. Paano yan, Bernie? Wala pa naman akong kahit na ano. Estudyante pa lang ako. Paano yan, Bernie? Yung pamilya na meron ako, baon na baon sa utang. Good news po ako sa inyo. Kung ikaw ay estudyante, mag-aral kang mabuti. Sapagat ang iyong pag-aaral ay paghahanda para sa mainam na kinabukasan. Kung ikaw naman ay nasa isang pamilya na baon sa utang, praise the Lord! Sapagkat nais ng Diyos na sa pamamagitan mo, magkaroon ng pamamaraan ng langit na hindi lang basta mabayaran ang iyong mga pagkakautang, kung hindi lumago at umunlad ang ipinagkatiwala ng Panginoon sa iyo. Parang ang hirap namang maniwala dyan sa sinasabi mo, Bernie. Ilang taon na akong nasa ganitong sitwasyon. Kaya nga po pumasok yung ating pagtalakay sa pananampalataya. Ang sabi po ng banal na kasulatan sa aklat ng Hebreo,
Kabanata 11, talata 1. Ang pananampalataya ay pag-asa sa mga bagay na hindi nakikita pero inaasahan. Ito po ang kadahilanan na ang pananampalataya ay buong pusong nagtitiwala sa Panginoon. Kahit na walang nakikitang kapalit, kahit na walang nakikitang anuman. Dito po tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat katulad po ng nauna ko nang sinabi, siya ang unang nanampalataya sa atin. Siya ang unang nagtiwala sa atin sa pamamagitan ng pagkakaloob ng mga kakayahan at ng mga pagsubok na sa kanyang paniniwala, sa kanyang pananampalataya, ating mapagtatagumpayan. Kaya sa oras na ito, hindi po ito ang panahon para magduda sa Panginoon. Hindi po ito ang panahon para magtanong. Ito po ang panahon para magtiwala at umasa na tunay, tinubo na at ipinagkaloob ng Panginoon ang ating mga panalangin. Panalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa iyong patuloy na pagpapahayag ng iyong katotohanan. Maraming salamat sa iyong kaliwanagan. At sa pangalan ni Jesus, sinasalita ko ang pagdaloy ng iyong kapangyarihan. Sinasalita ko ang pagdaloy ng iyong Santong Espiritu sa buhay ng iyong mga anak na sa oras na ito'y pinanghihinaan ng loob. Ama, ikaw po ang patuloy na magdulot ng iyong spirit at kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Hayaan mong maranasan nila ang tunay na pagtitiwala sa iyo, pag-asa na magaganap mo ang mga pangako na iyong ipinagkaloob. At sa pangalan ni Jesus, inaangkin namin tunay, kumikilos ka ng may kapangyarihan upang kami magtagumpay para sa iyong kalooban. Amin din pong idinudulog sa iyo, Panginoon, ang bayan ng Konsolasyon sa probinsya, ang bayan ng Cordova sa probinsya ng Cebu. Ang aming panalangin, ikaw po ang patuloy na kumilos sa katawan ng aming Panginoong Jesucristo sa bayan ng Cordova. Dumaloy ang iyong spirito at kapangyarihan sa bawat bahagi ng katawan ng aming Panginoong Jesucristo. Dasal namin ang pag-iibigan, dasal namin ang patawaran, ang pagpapakumbaba na nagmumula sa iyo. Gayun din po dasal namin ang pagkakaisa na siyang magiging ugat ng pagtatatag ng altar ng aming manunugos sa bayan ng Cordova. Dasal namin ang iyong Espiritu, ang iyong kapangyarihan, ang siyang maranas ng buong Cordova. We declare the of revival in Jesus. Yan mong dumaloy ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ang mga bayan ito. Dasal namin ang kaunlaran at hayaan mong dumaloy ito sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Pahintulot mo, Panginoon, na maranasan ng aming pinakamamahal na bayan ng pagtindig sa katotohanan bilang launching pad of the gospel, bilang missionary sending country, at bilang America Ways in the height of its glory. Kaya ang aming panalangin dumaloy ang iyong spirito at kapangyarihan sa aming mga misyonero at mga OFW sa iba't ibang panig ng daigdig. Ikaw pong magkaloob ng iyong spirito at katotohanan upang lumakad sila sa landas ng katwiran.
habang amin din pong idinudulog sa iyo ang aming President Marcos, Vice President Duterte, ang Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. At ang aming panalangin ng lahat ng kasinungalingan ng kaaway ay malantad sa pamamagitan ng iyong Son, Spirit. Panalangin din po namin, Panginoon, na dumaloy ang iyong pagsama sa aming mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House, Philippines, Church Renewal, Asia Pacific, International Institute Studies. Ikaw pong patuloy na kumilos ng may kapangyarihan sa mga ministeryong ito, ipagkaloob ang lahat nilang pangangailangan upang matupad ang iyong itinalaga. As we also pray for the countries of Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Kilusan mo ng may kapangyarihan ng mga bayang ito. Dumaloy ang iyong Santong Espiritu sa mga iglesia, sa mga misyonero, sa mga pastor, manggagawa. Ayan mong maranasan nila ang walang katulad mong pagsama. As you also declare your blessings sa Hong Kong, Macau, Taiwan. Kilusan mo, Panginoon, ang mga bayang ito. Hayaan mong maghari ang kaluwalhatian at ang aming panalangin, bawiin ang mga batas na hindi ayon sa iyong katotohanan. As you also declare your blessings sa bayan ng China, Japan, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, at America. We declare the fire of revival sa mga bansang ito. Habang aming sinasalita ang iyong kapayapaan sa bansang Israel. Maraming salamat po. Inaangkin namin, tinugon nyo, tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Lagi po nating tatandaan sa anumang pagsubok, problema, kahirapan, sakit, karamdaman. Tayo dudulog, lalap, tatawa sa Panginoon dahil sa Diyos walang imposible. Sa pagkakataong ito, hayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambahayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod, sama-sama natin ideklara, Pilipinas, God bless you. And so we declare, to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.